Kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, lahat tayo naghahanap ng kaligayahan. Lahat tayo naghahanap ng kasiyahan. Lahat tayo naghahanap ng kagalakan. Ngunit dapat nating tandaan na habang hinahanap natin ang kaligayahan, habang hinahanap natin ang kagalakan, lalo itong lumalayo. Mailap hanapin. Sapagkat kung naghahanap tayo, dito kaya ako masaya, dito kaya ako maligaya, dito kaya ako natutuwa, lalo tayong nahihirapan. Nahihirapan tayo sapagkat kasi ang kagalakan o ang kaligayahan ay para yung isang paro-paro na hindi mo man hahanapin, minsan bigla na lamang papatog sa iyong balikat o iikot sa itas ng iyong ulo, lilipad-lipad siya. Ibig sabihin, pinapasaya ka. Yan ang kaligayahan, ganyan kailap ang kaligayahan. Sapagkat kung damputin mo yung paru-parong sumapo sa iyo, lilipad yan, aalis yan. Ganyan ang kaligayahan. Sa ating mga pag-aaral, hinggil sa paghahanap ng kaligayahan, parang ating naramdaman na kung kailan natin hindi hahanapin na tayo ay magiging masaya, na tayo ay magiging maligaya, natutuwa tayo, nasesahan tayo, nagagalak tayo. Napakasimpleng mga pangyayari lamang. Halimbawa, nakagawa ka ng kabutihan, nakakatulong ka sa kapwa, mayroon kang natulungan upang malampasan niya ang kanyang problema. Anong mararamdaman mo? Anong mararamdaman natin? Kasiyahan. Salamat at natulungan ko siya. Natutuwa tayo pag natutuwa ang ating tinutulungan. Pag tutulong tayo, nabigo tayo. Halimbawa, may tinutulungan tayo. Hindi rin natin nagawa. Walang nangyayari. Tayo man. Sayang. Pinaghirapan ko na. Ito nga, pailap naman. Hindi naman walang namang nangyayari. Malulungkot din tayo, katulad ng ating tinutulungan. Ganito ang ibig sabihin ng bagay nito. Halimbawa, tulad ng isang pangyayari, napakasimpleng pangyayari lamang sa ating buhay. Minsan tayo ay nagiging ipi sa isang maliit na tanggapan sa kolehiyong ating pinapasukan bilang isang working student. Ang tanggapan yan ay kinabibilangan ng tinatawag nating mga general services. Ibig sabihin yung mga technical services sa tutoran kolehiyo. Tulad halimbawa ng mga janitor, mga simpleng electrician, mga taga-ayos ng mga bagay-bagay na masisira sa kolehiyo. Yun ang tungkulin ng General Services Office. At nagkataon na bilang isang working student, doon tayo nakatuka. Naranasan natin yan. Isang araw, may lumapit sa ating, hindi naman natin kakilala. Pero nakasuot siya ng insignia ng para lang ating pinapasukan. At sabi niya sa atin, Sir, nakakahiya man, lalapit sana ako sa iyo. Bakit
anong problema natin iyo, anong magagawa natin. Sabi niya, nangangailangan siya ng 3,000. 3,000. At nang masandaling yan, tamang-tama naman sa ako dyan ng inyong kagabay. So, may laman ng kakonti ang ating wallet. 3,000. At tayo man, sa masandaling yan, bagamat sa mga pagkakataon yun, wala pa tayong pamilya, may pangangailangan din tayong personal. Balit naawa tayo, hindi natin kakilala. Hindi na natin iniisip kung pautangin ko siya, babayaran niya, o hindi ko na lang siya pautangin dahil baka hindi siya magbabayad. Ganun ang ating iniisip noon. Ngunit, sa nakita natin, parang talagang tumutuloy yung kanyang luha. Talagang alam natin na mabigat ang kanyang problema. So sabi natin, magkano ba ang kailangan nyo? Sir, 3,500 kasi kailangan mabayaran yung paggamutan. Nandun yung misis ko, nandun yung misis ko at wala talaga akong dito ngayon, sabi niya. So, sabi ko, binilan ko yung pera ko sa wallet. Ang kailangan niya, 3,400. Ang pera, 500. Ang pera ng inyong kagabay, 5,000. Yan ang natira sa mga bawas sa ating na-advance sa tanggapang ating pinaglilingkuran. Kaya, niisip ko, 500. Ilang araw lang kaya itong 500 na ito. Noon, medyo maganda-ganda pa naman ang halaga ng pera. Hindi katulad ngayon. Yung 500 mo noon, maaaring tatagal pa yun ng mga 4 na araw o 5 araw kung matipid ka talaga. Pero ngayon, 500 mo, hindi na maabutan ng dilim, ubos na. So, iniisip ko, 500. Pero, nangingibabaw ang ating pagkaawa sa kanya. So, pinahiram natin yung 3,500. Pinahiram dahil inutangan niya. Ngayon, di na natin iniisip dahil hindi naman natin ganong kakilala. Isang araw, lumapit sa atin yung janitor. Sir, ito sir, sobre pinaabot ng isang tao, pero ayaw namang magpakilala, umutang daw sa iyo sir, mga days ago. Naalala ko yung umutang sa iyo. Sabi ko, tinignan ko, at ang laman ng sobre, 5,000. Alam ko lamang 3,500 lang ang naipautang ko. 5,000. Gusto ko manghabulin yung lalaking sinabing nagbayad. Wala na, hindi ko na makikita nilikuran. So, ano sabi sa'yo ng taong nagbibigay sa'yo? Sabi ko doon, sa aming janitor. Sir, sabi niya, basta ibigay ko ito sa'yo at sabihin ko sa'yo, pambayad ito ng nautang niya sa iyo nung nakaraang mga araw. Di, binayad. At ang kainaman, ng araw na yun, may pangangailangan talaga ako. Talagang kailangan ko ng pera. So, natuwa ako, nagiging happy ako dahil mayroon akong mayano sa aking problema. At isa pa, natutuwa ko sapagkat nakatagpo ko ng isang taong tapat sa kanyang pagkatao. At higit sa lahat, nung nagpautang ako, nasiyahan ako noon dahil nakatulong ako. So, nandyan yung totoong kaligayahan. Sa madaling salita, simpleng pagsalita, ang tunay na kaligayahan, matatagpuan natin sa ating paggawa ng kabutihan, sa ating pagtulong sa kapwa, pagtulong na nagmula sa ating puso, pagtulong na nagmula sa ating pusong nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa kapwa. Diyan natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Kahit ngayon, kung makakatulong ako sa mga nangangailangan kahit na minsan nahihirapan ako, napakalaking gala ko na sa aking puso. Nakakaramdam ako ng tuwa.